Ito ngayon ang problema. A new leader at testing moment. Dito na ngayon siya sinubok, mga kapatid. Dito sa verse 23 ay meron pong lumitaw. Mockery is a rejection of God's authority. Ano po ang nangyari dito, mga kapatid? Sabi po rito, mula sa Jericho, pumunta siya sa Bethel. Sa daan, may mga kabataang lumabas mula sa bayan at takot siyang sinabi sa kanya, umalis ka rito, kalbo! Umalis ka rito, kalbo! Oh, mabuti lang, wala. Ang bihira naman. Hindi ko po kayo kasi sinisigaw, mga kapatid. Ang bihira. Bakit may pangalan naman. Ba't kalbo? Muli, no? Tandaan po natin, si Eliseo, ang bagong propeta po nila. Kakakuha lang ng Panginoon kay Elias. Ibig sabihin dito, mga kapatid, meron tinatawag na transition of leadership. At sa mga ganito pong pangyayari, meron pong pagsubok na mararamdaman sa gitna ng bayan. Dito pa lang sa mga salitang ito, makikita na po natin na itong mga nagsasabi sa kanyang kalbo ay gusto yung una, ayaw sa sumunod. So tingnan po natin. Kasi dito po nalalantad ang tunay na motibo o puso ng isang mananampalataya. Kapag ka nakatingin tayo sa tao at hindi sa Diyos, kahit hindi kalbo, kalbo na yan. Kasi may ibig po sabihin ang kalbo. Tingnan po natin, mga kapatid. Yung dalawang pag-ulit ng salita po rito ay isang hindi lang basta-bastang panlalait. Yung pong tinatawag na historical context. Tinignan ko po ito. Talagang binusisi ko mabuti yung mga lexicon pati commentary. Literal versus cultural meaning. Ano ang kahulugan ng pagtawag na kalbo kay Eliseo? Hindi ito simpleng biro. Ito ay paghamak. Tandaan po natin ang unang nangyari. Tinanggap niya yung authority na ninampalataya po siya na ang nagbigay nito ay ang Diyos. Nalungkot man siya dahil umalis si Elias. Pero ramdam niya ang bigat at halaga ng tungkulin. Tapos hahamakin ka lang nitong mga kabataang ito. Kita nyo? Alam nyo, nagdurugo yung puso namin pag nakikita namin sa social media yung ating mga pastor nilalait ng mga kapatid. Nakita nyo? Napapansin nyo? May satanic daw na dalang doktrina. Sinisira na ang church natin. Nagtuturo ng hindi aral ng Diyos. Ang tingin niya sa mga pastor ay hindi katiwa-tiwala. Kaya pagka naniwala kayo sa ganitong pagtuturo at paniniwala, pag tumayo sa inyo ang pastor, hindi nyo na matatanggap ang mensahe galing sa Diyos. Sino po itong mga naninira kay Elias? Mga Israelita din sila na hindi alam ang procedure at paraan na ginawa ng Panginoon kung paano inilagay ang isang lingkod tapos iinsultuhin lang nila. Ang panlalait sa lingkod ng Diyos ay panlalait sa Diyos sapagkat iyon ay sugo ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, ang dila ay refleksyon ng puso ng tao. Yung literal na salitang walang buhok, mga kapatid, sa kultura ng mga Hebreo, ito po ay napakahalaga. Kaya yung pagtawag, ito po isang matinding pangbubuska at pang-insulto. Si Eliseo ay lingkod ng Diyos. Ipagpapatuloy niya yung misyon ni Elias. Ang paghamak sa kanyang personalidad bilang lingkod ng Diyos na propeta ay pagtanggi sa authority ng Diyos na parang sinasabi mo dapat wala ng palitan. At pag hindi mo gusto ang isang tao, nakakalimutan na ang Diyos ang iniinsulto. Yung pong kultura po nila kasi, mga kapatid, kung inyong babasahin yung Levitico 19:27, kahit na yung balbas ay huwag pong ipapagupit. At sa Deuteronomy 14:1 ay bawal magpakalbo. Yung mga kalbo sa atin ngayon, hindi naman nagpakalbo yan. Kusang nakalbo. Kaya huwag kayong masasaktan. Nung stress. Bago pa ma-stress, Eliseo, kalbo na. Ako nung araw, nasa radyo pa lang kami, tinatawag akong kalbo.
Kasi ang nipis ng noo ko. Ang nipis ng noo ko, no? Tapos na may, ilaw. Kumikintab. Sabi ng mga kalaban namin, kalbo, sabi ko, mali ka naman. Panot lang. Kasi dito lang naman manipis eh. Tinanggap ko na mga kapatid. Panot lang. Oy, pinatubo ng Panginoon yung buhok natin. So, dito ngayon ipinapakita kasi culturally speaking, bawal magpaahit pati balbas. Tapos ang Diyos pumili, kalbo. Hindi ba pinapakita lamang po dito mga kapatid na ang pamantayan ng tao ay iba sa pamantayan ng Diyos? Kung babasahin po natin ang una sa Samuel 16:7, ang Panginoon ay tumitingin hindi katulad ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao tumitingin sa panlabas, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya nga mahirap humatol eh. Ito po yung gusto po naming apila sa mga kapatid na mag-ingat po tayo sa pagmamaliit sa mga leader o kahit na kapatid natin sa iglesia, sapagkat hindi natin nababasa ang kanilang puso. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Baka tayo na tumutuligsa, baka tayo na sumisita, baka tayo na nananlalait, ay mas masama ang tingin ng Panginoon sa atin kaysa doon sa ating pinipintasan or nilalait. Napakahalaga nito. Kaya nga, living the gospel as a true believer. Leader man yan, kaanib man yan, dapat tayo ay maingat sa ating mga sinasabi. Alam nyo, ako gumagawa ng sermon. Gusto ko, unang-una akong tinatamaan ng mensahe na aking gustong dalhin sa kalagitnaan ng mga kapatid. Hindi ko yan tinutuloy pag hindi ako tinatamaan. Kaya kung sasabihin nyo, nagpapatama ako, hindi, una-una kong pinatatamaan ang sarili ko, mga kapatid. Kaya pag iniisip mo kayo pinapatamaan ko, hindi dahil sa kalbo. Ang kalbo ay minamahal ng Diyos. Amen? Oh, Brother JB, kikita mo, may lahing propeta. Maganda po ang ibig sabihin dito mga kapatid. Huwag natin sisiraan ang ating mga pastor, ang ating mga leader. Bakit nauso kasi? Huwag kayo magtiwala sa pastor. Kaya may mga church, hindi na nakikinig sa pastor. Ang bihira. Kami hanggang ngayon ay tumititayo kami sa panig ng Panginoon sa ikabubuti ng lahat mga kapatid. Ito po ay may seryosong tinatawag na spiritual sense. Yung mga tumbas na salita dito ay, yung sinasabi po nila ay, hindi ko kayo kailangan. At alam po ba ninyo, kung hindi po natin tatanda ng mensahe rito, alam po ba ninyo kung ano ang nangyari doon sa mga bully? God defends His holiness. Ano po ang nangyari sa verse 24? Nilingon niya ang mga kabataang iyon at isinumpa sila sa pangalan ni Yahweh. Mula sa gagubatay lumabas ang dalawang babaeng uso at nilapa ang 42 sa mga kabataang kumukutya sa kanya. Ibig sabihin, hindi lahat nangungutya. Sino lang yung nilapa? Yung mga bully. Bully pa more. Tanlalait pa more. Hindi man lumabas ang uso o mabangis na hayop sa ating panahon, pero baka hindi natin alam, kinakain na tayo, nilalapa na tayo ng kasalanan ng pang-iinsulto sa ating kapwa-tao, mga kapatid. Yan ang mas panganib. Kasi baka hindi natin alam, ginangat-ngat na tayo, kinakain na tayo sa isang kasalanan na hindi natin alam na ginagawa na pala natin. Ang pag-insulto sa kapwa, mga kapatid, ay hindi basta pang-insulto. Ang totoo nun, magagawa mong mang-insulto dahil mayabang ka. Hindi po pwedeng hindi ka lang bubuling, hindi ka mayabang. Kakambal yan, yun ang dahilan. Yun ang puno. Kaya nagbubunga. Ang sabi ng talata, mga kapatid, pag masama puno, masama bunga. Hindi lang bunga, pati bunga nga. Kita niyo po kung paano natin naiuugnay ang mga salita at aksyon, kayabangan sa buhay natin. Hindi lang mayamang, walang respeto ang panganib at paglabag sa pag-ibig ng Diyos. Ito po ay nagbubunga ng hindi maganda. Titingnan po natin, ito ay parang membro na nanglalait sa mga leader ng church. Kung ito ay destructive criticism, ang mangyayari po mga kapatid ay kapintasan ito ng church, lalo na kapag ginagawa sa public. O kapag ang Diyos na mismo ang gumante, napakahirap. Hindi mo pwedeng pintasan, mali ang Diyos. Biro mo,
Dahil sa paglait nila sa lingkod ng Panginoon, pinatay sila. Kaya nakakatakot na mensahe po ito. Mga kapatid, kung atin lang uunawain mabuti, tingnan po ninyo. Meron pong sinulat si Mrs. White tungkol dyan at inihalin tulad niya, no? As the words fell from mocking lips, you have not gone up yet. An angel wrote them, said the angel. They mock God. I was pointed back to a similar sin committed in ancient times. Elijah had been translated to heaven and his mantle had fallen upon Elisha. Then wicked youth who had learned from their parents to despise the man of God followed Elisha and mockingly cried, "Go up, bald head! Go up, thou bald head!" In thus insulting his servant, they insulted God and met their punishment then and there. In like manner, those who have scoffed and mocked at the idea of the saints going up will be visited with the wrath of God and will be made to feel that it is not a light thing to trifle with their Maker. Ang napansin ni Mrs. White, mayroong mga mahalagang mensahe. Mismong galing sa ating kinikilalang mensahero. Ang niluloko po nila hindi si Elias, kundi ang Diyos. Sapagkat ito ay lingkod ng Diyos. Tinranslate ko sa Tagalog. Gusto kong basahin yung pagkakatagalog. Hindi ko alam kung accurate. Yung pong sabihin po nila yung salita mula sa kanilang mga salita ng panglilibak. Hindi ka pa rin umakyat. Tingnan niyo po yung ginagamit ni Mrs. White. You have not gone up. Alam niyo ang ibig sabihin nito? Ang gustong sabihin ni Ellen White doon sa mga mocker, kasi nga si Elias umakyat. Parang gustong sabihin, i-paraphrase natin. Parang gustong sabihin ni Mrs. White dito. Kasi sa Bible, hindi umakyat eh. Hindi sinasabi po doon, go up. Kundi ang ibig sabihin, umalis ka rito. Parang gustong sabihin ng mga mocker na, sige nga, umakyat ka rin nga, gagaya ni Elias. O ba't hindi mo pa nagagawang umakyat? So, hindi ka tunay. Subukan mo umakyat, ba't nandito ka pa? Hindi ka pa nakakaakyat. Tapos sabihin mo, lingkod ka ng Diyos? Hindi pa ganyan. Ang sabi ni Mrs. White, ang niloloko po nila, they mock God. Pinapakita sa ating lingkod ng Diyos dito, si Elias na ay umakyat o inakyat na sa langit at ang kanyang balabal ay nahulog o naibigay kay Eliseo. So, sabi ni sa Tagalog dito, pagkatapos ng mga masasamang salita ng kabataan ito na natutong hamakin ang lingkod ng Diyos mula sa kanilang mga magulang, they wicked youth who had learned from their parents to despise the man of God. Totoo talaga mga kapatid, bagaman kahit anong turo sa anak minsan ay merong iba talaga ang buhay, pero kadalasan pagbastos yung anak hindi naturuan ng tama ng magulang. Maliban na lang doon sa na-impluensyahan lang. Pero dito pinatutunayan na ang tama, kaya maganda talaga mayroon tayong eskwelahan, no? Hindi lang mga kasamahan po natin sa iglesia na may anak ang natututo, kundi yung mga nasa labas. Kaya mayroon pong malaking impluensya, no? Those who have scoffed and mocked at the idea of the saints going up will be visited with the wrath of God. Ibig sabihin, yung pong mga nangmamaliit sa ating mga leader, sa ating kapwa, mga kapatid, ay hindi po kalulugdan ng Panginoon at mayroong punishment para sa kanila.